Good morning. Long ride tayo ngayon sa malapit. Dahil kailangan natin talaga mag-training. Wala tayong mga long rides recently. Dahil sa, syempre, busy schedule ko din. Dahil meron kaming pinaplanong long ride soon. Kailangan talaga natin na mag-training para kahit na paano condition tayo. At syempre, yun ang magiging unang epic ride na magagawa ko. At ang ride na pinaplano namin ay sa Norton. Ayan. At dahil di ko afford na lumayo-layo ngayon, dahil meron pa akong tatapusin, dito na lang tayo mag long ride. Itong lugar na to, nag-range yung papunta sa pinakadulo ng daan na to sa 2 to 3% region. Kaya dito ko rin napili na daanan, tapos wala pang masyadong sasakyan. Pero syempre, before yung pinaka-ride natin, pinaplano ko rin na talagang kumuha ng distance mismo sa daan. Di yung dito lang dahil kailangan din natin masanay na merong mga kasabayan na sasakyan. Pero for now, dito muna natin subukan. Wala akong goal in mind na distance. At least siguro 100 kilometers na dito lang. Tignan natin kung ilang oras natin kukuhain. And para ma-check ko kung magiging comfortable ba ako sa mga ginawa kong adjustments dito sa ating travel bike na siguro. Ito yung unang lap, kaya samahan nyo ako. Let's go. Nandito na tayo sa pinakadulo. Dito tayo mag-U-turn at pabalik doon. Meron tayong dadaanan dito sa kanan. Parang madalang daanan ng mga sasakyan dahil paikot lang naman siya pabalik dito sa main road na to. Dito maraming mga nagja-jogging at mga nagbabike din. Dati dito ako nagja-jogging, natakbo nung di pa ako nagbabike. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. So kung dumaan dito para ma-practice natin yung iwas-iwas sa mga obstacles sa kalsada. Kung makikita nyo, so kung dami mga debris, mga sanga ng puno, meron ding mga bubog dito. Full pack naman tayo ngayon, so kahit na sabihin natin mabutasan tayo along the way, pwede natin siyang ayusin ngayon dahil kompleto naman tayo sa tools. And kung maririnig nyo, napaka-relaxing ng surroundings dito dahil wala masyadong sasakyan, makakapag-relax ka habang nag-ride. Go back here. Dito na yan. Back to isang dito. Yan. Nandito na tayo sa ikotan natin. So, ang isang ikot ay approximately 5 to 6 kilometers. Tingnan natin kung makakailan tayo. This is the second lap. Third lap. Fourth lap. Okay. Limang lap. Seven lap. Eight lap. Ninth lap. 9. This is the 10th lap. Here sa 10th lap, nakaka 48 kilometers na tayo at time check it's 9:02. Currently, ganda ng pagkakalagay ko ng ating saddle. Taas at angle na saddle na nilagay natin. Hindi na sumasakit yung puwet ko. Relax na relax. Currently, sa 48 kilometers na tuloy-tuloy. Ang sumasakit sa akin ngayon ay itong right shoulder ko dito banda. Tapos, itong siko sa left. Medyo may pain na doon. Pero tingin ko, natural lang yun dahil dire-diretso tayo at walang pahinga hanggang mabot ng 10th lap. So after this 10th lap, hanap tayo ng mga kainan, parang to take a quick break. Hindi ko pa rin alam kung ano yung goal. At least kahit nandito tayo sa malapit, nakapag long ride tayo.
if you would think about it, kung nag-Laguna Loop ako ngayon, approximately nasa 200 plus kilometers ang bubunuin ko para matapos ko ang Laguna Loop. Kaya natin abutin yung ganong distance. Kakaikot lang dito sa spot na to. Nag-start pala tayo mag-ride 6:30 AM. So nakaka 2 hours and a half pa lang tayo. Mag 50 kilometers na. Let's go. 53 kilometers, 10 laps, almost finish. Pero hindi na tayo iikot muna. Kain muna tayo since mag-aalas 10 na and di rin ako nag-almusal kanina. Dito tayo sa Burger King kakain. Kasi relaxing doon, lang yung tao. Yun ay located dito sa Gentry. So kung saan ako kumain doon, may spot kasi doon na makikita ko yung bike ko kaya mas comfortable ako doon kumain. Let's go! Ito na tayo sa mangkahan. Ito na tayo. Nakapag-withdraw na tayo. Ito na tayo sa Burger King. Burger King. Extra long chicken. Iced mocha. Favorite. All goods na. Nakakain na tayo. It's 10:15 AM at wala na tayong tubig kaya along the way bili tayo ng tubig. Lagay na rin ako ng balaklava at arm sleeves dahil may mga mainit na parts. Protection natin sa araw. So habang kumakain, isip ko na goal natin at least 100 kilometers. Tapos tignan natin kung kaya pa natin dumire-diretso afterwards. Tapos magkano mineral nyo? Mabiling dalawa? Okay. Light. And we're back. 7th lap na tayo. 12th lap. 13th lap. 14th lap. Here we go. And 15th lap. Here we go. Currently at 15th lap, 80 kilometers. Ramdam na sumisigaw na sa lupa yung init. Nakakaramdam na rin ako ng konting pamamanhid sa left na kamay. Dito naman sa right side na braso, nananakit pa rin pero hindi naman ganun kasakit. I mean, it's still within the tolerable level. Pero tuloy pa rin natin. Maybe before 16th lap, magpahinga muna tayo. So far, walang masyadong pain pagdating sa sit bone or sa hapuitan other than pangangalay. I feel much comfortable right now compared to experience nung di pa tayo nag-a-adjust ng saddle. Yeah, 16th lap na. Let's go. Nakahinga sana ako pero lapit na 84 kilometers na and di naman ako ganun kapagod. Mas lalong bumagal na tayo ngayon. Hindi na tayo nakaka 16 to 17 kilometers per hour paakyat. Hanggang 13 to 15 na lang. Ayan, relaxing lang dito kasi wala masyadong sasakyan. Tapos meron talagang mga section na napaka-presko, meron namang malinsangan. Although meron pa rin comfort tong ginagawa natin dahil wala naman tayo mismo sa kalsada wala sa lansangan. Pumapasok pa rin sa utak ko na itigil ko na lang. Uwi na, parang gano'n. Pero kasi minsan kailangan nating i-break yung nasa isip natin na limit para mag-grow. Dahil ilang araw din wala akong kahit na anong training. Nakapag-bike lang ako ng pasingit-singit like 20 kilometers sa hapon lang. Kung gano'n lang gagawin natin, sigurado sobrang laspag natin pagdating ng major ride na pinaplano namin. And hopefully matuloy. Kaya tuloy-tuloy ko na rin to. I'm not sure kung dire-diretsuhin ko after 100 kilometer mark. Ayun, ganun. Dahil ang pinaka-mindset ko lang talaga ngayon is at least I get to cover 100 kilometer distance sa ganitong paraan. Let's go! Nakapagtanong tayo
Imbis na bumalik tayo sa Gentry, meron daw malapit na tindahan dito. Papasok naman daw dito. Kaya saan po may tindahan? Yes, may bayan, malapit din sa labing yan. Ah, thank you. Kaya saan meron tindahan? Bili po. May mineral kayo tayo. Gatorade. Ayan, yan na lang. Tapos magkano yung chocomucho nyo, te? Kahit ice tubig, te, wala kayo. Biling ko na lang, te, okay na. Nalagay ko kasi dito sa lalagyan ko. Okay, nalalagyan natin. Sa tabang. Salamat. Ayos. Na-unlock natin yung secret shop dito. Dahil ko na nga ba eh. Akala ko dati, walang kahit na anong tindahan dito. Pero nakita ko kasi yung mga naglilinis dito, yung nagme-maintain ng kalinisan itong kalsada dito. Lagi silang mayroong malamig na iniinom na soft drinks. Ayun, napagtanong-tanong natin, meron yung tindahan sa may gilid, sa may looban. Although wala silang malamig na tubig, binigyan ako ni ate. Tapos ito, Gatorade. Ayun, medyo na-replenish tayo. Nahinga tayo ng at least mga 5 minutes bago natin gawin yung 17th lap. Nalimutan ko na kung 17 o 18. We're at 17th lap. And that would be 89 kilometers na. 18. 19th lap or 20th, di ko na sure. And the 20th lap. I'm not sure if tama yung laps na nabilang natin, pero currently it's 1:31 at we already covered 105 kilometers. I think that's good enough at we can head back sa bahay. Sobrang lapit lang ng bahay dito sa lugar na to. At least less than 1 or 2 kilometers. Ayun. So, totoo lang, tanghali na kasi ako gumising kanina. And gusto ko talagang mag long ride, pero tinatamad ako. At the same time, gusto kong mag-bike ng malayo, pero ayokong lumayo. Parang ganun. Pero ayan, nagawa natin ang paraan. And at least nakapag-train tayo, kahit dito lang sa malapit, nakuha natin yung goal natin for this weekend. At least nakapag-training tayo, di ba? Kahit dito lang, city ride or kung makalayo man, much better. Lalo na medyo nabawasan na yung workload. Hindi na ganun ka-busy. So, ayun, tuloy-tuloy lang natin. Yun ang mahalaga. So, hanggang dito na lang muna. What I learned from this experience is that mas pumapasok sa isip ko na umuwi na dahil napakalapit lang ng bahay ko. Compared to kapag nag-ride ka talaga ng malayo na meron kang goal, mas focus yung mindset mo na mapuntahan mo yung lugar. And pagdating mo dun sa lugar, doon ka lang talagang mag-iisip na umuwi na, mas ramdam mo na yung pagod. Pero kapag dito ka lang sa malapit and naglalaps ka, yung utak ko laging pinapasukan ng thoughts na umuwi na, nandyan lang naman yung bahay, magpahinga na, okay na yung ganyan distance. Pero eto, naabot natin yung 105 kilometers. So yun yung natutunan ko, to control my thoughts and to go with the goal in mind. Kaya napakalaking halaga na laging meron tayong iniisip na end goal every time na meron tayong gagawin. Dahil kapag meron tayong goal na sinet, mas nakakapag-focus tayo na tapusin and mas may direction, mas merong drive. So sana meron kayong natutunan sa vlog natin na to. And naging inspiration ko lang dito sa ginawa natin na to is si Mershan. Dahil one time meron siyang pinost na stats sa Strava niya na ginawa niya rin to pero much longer distance, that was at least 200 kilometers bago yata sila nag epic ride nun. So sa akin, I'm good with 105 kilometers. Madadagdagan pa ng couple of kilometers yan pauwi sa bahay. It's 1:30 and meron pa rin akong gagawin. It's part of my current work at also makapag-edit din na vlog. Don't forget to subscribe or follow me on my socials. Nasa description yan palagi. See you guys on the next vlog. Ride safe. Bye-bye you.